Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan. Bangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan. Tayo na magtulong-tulong, na maunlarin ang mahal na Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan. Tayo na magtulong-tulong, na paunlarin ang mahal nating bayan. panahon na ng pagbabago, at iayos ang mga dapat ayusin. Dapat lang maging tungkulin ng bawat mamamayan dito sa atin. Gawin ng pagbabago patungo sa pag-asenso, magsikap ng mabuti at nang guminhawa tayo. Malaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Panahon na ng pagbabago, ang Pilipinas ang sariling atin, at nawala na ugali, kasi sa iba sabi ng lahat. Panahon na pagbabago, at mamunan sa kahit anong larangan. Ang tagumpay ay karangalan, alay o ihandog natin sa bayan. Anong ulit nang napatunayan ng Pilipino ang husay at takas, kagandahan at talento. Makipagpaligsahan kahit anong oras, ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Panahon na pagbabago, buhay natin ay gawing maaliwalas. Marami ang magandang bukas, subunga ng bagong Pilipinas. Panahon na. Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. May gandang pagmasdan, mga ginto ang Magandang umaga po, Bicol! pagtulutan Good morning, Bicolandia! sa kahat. Welcome po sa programang Usapang Agrikultura dito po sa Radyo Pilipinas. Panibagong araw na naman, panibagong talakayan na naman. Pag-usapan natin Kamay tungkol sa mga bagay agrikultural. ang bayan. Okay, samahan niyo po kami hanggang alas 6 po ng umaga dito po sa ating programa. Actually, pag-uusapan natin ngayon ay hindi lang para sa mga magsasaka, kundi para sa lahat. Kasi lahat tayo makaka-relate dito. Alam naman natin, mahirap mabuhay kapag walang rice. Siyempre, napakahalaga ng bigas
sa ating pang-araw-araw. Siyempre itong ginagamit natin, or kinakain natin, parte ng kinakain natin na napakahalaga. Bakit naman kasi kung ulam lang eh. Diba? Pero na kung diet. Kung diet ka, pwede ka nang matulog. Joke lang. But anyways, mga kaibigan, maganda nga ang pag-uusapan natin ngayon dahil pang bisita natin mamaya ay tungkol sa ating bigas, NFA, National Food Authority. Mamaya po yan, ha? Kaya tabay lamang po kayo. Bueno, sama rin po natin ang ating mga kasamahan sa Radyo Pilipinas, Naga and Virac. Sabay rin po tayo napapakinggan pala sa lahat ng impilan ng Radyo Pilipinas Bicol-wide. Sa Radyo Pilipinas Naga 549 kHz, maging sa Radyo Pilipinas Virac Catanduanes 94.3 FM. Good morning sa mga nakikinig na ngayon sa kanilang mga radyo. Sabayan nyo kami habang nagkakape tayo ngayong umaga. Or kaya nagluluto ng ating agahan. Good morning! And napapanood din po tayo sabay-sabay sa lahat ng ating mga Facebook page ng Radyo Pilipinas Albay, Radyo Pilipinas Naga, Radyo Pilipinas Virac Catanduanes, at maging sa Facebook page po ng Department of Agriculture. Like and i-follow niyo po ang ating Facebook Live, maging ang aming mga Facebook page. Nang sa gayon ay marami pang mga magsasaka, mangingisda, at marami pang mga tao ang maabot ng ating programa po or ng ating pag-uusapan natin. Bueno, sama rin natin ngayon si Chris Novelo ng Radyo Pilipinas Naga. Chris, good morning! Good morning sa Indogabos, mga ka-agri. Panibagong episode po ng programang Usapang Agrikultura na siksik at liglig ang inyo pong matutunghayan. Samahan niyo po kami hanggang alas 6 ng umaga dito po sa Radyo Pilipinas Stations sa Naga City, sa Albay at sa Virac sa Catanduanes. Chris Novelo po mula sa Radyo Pilipinas Naga, nagpapaabot po ng isang magandang umaga. Thank you so much, Chris Novelo ng Radyo Pilipinas Naga. At sa mga kasama natin dyan sa Radyo Pilipinas Naga, good morning! And kasama rin natin live si Juris De La Rosa ng Radyo Pilipinas Virac. Ma'am Juris, good morning po! Diyos maray na aga sa bilog na kabigulan. Welcome pong liwat sa panibagong episode kan programang Usapang Agrikultura. Iniimbitaran ko kamo sa rong oras na naman na iristoryahan digdi po kaibanan ang Radyo Pilipinas Virac, Naga, Asin, Albay. Ako po si Juris De La Rosa sa Catanduanes, Pahali. Maray na pagkaaga. Thank you so much, Ma'am Juris De La Rosa, at sa mga kasamahan natin dyan, mga nakikinig sa Radyo Pilipinas Virac ngayong umagang ito. Tuloy-tuloy na ho ang ating pagbangon, ano? Mga kababayan natin sa Virac, Catanduanes, dahil nga sa mga nakalipas na kalamidad or yung super typhoon na Pipito. Oo, kamusta na ho ating mga magsasaka dyan sa Virac? Naway tuloy-tuloy ng ating pagbangon at unti-unti na nating isasaayos ang ating mga taniman. Ang layong ito'y maabot. Bueno, puntahan naman natin ang ating lagay ng panahon mula sa Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture o DA-AMIA, Sir Brian Oro. Sir Brian Oro, magandang umaga. Kamusta ang ating lagay ng panahon? Magandang umaga mga ka-agri. Ito ang lagay ng panahon ngayong Martes, November 26, 2024. Ayon sa datos ng Pag-asa ay makakaranas tayo na maulap na may kalat-kalat na may pagkulog at kidlat sa ilang bahagi ng Bicol Region. Ang mahihinang pag-ulan na ito ay mainam sa pagtatanim at paghahanda ng mga lupang pagtataniman ng mga gulay, palay, mais at iba pa, lalo na sa mga rain-fed at sa may mga kataasang lugar. Subukan natin ang ibang tanim na may mataas na tolerance sa ulan katulad ng gabi, mais, sayote, talong, pipino, munggo at iba pang mga root crops. Gumamit rin ng mga submergence tolerant variety para sa palay tulad ng GSR2, GSR8, and GSR11 o ang tinatawag nating green super rice. Ugaliing magpasiguro sa PCIC. Ito ay kaagapay ng mga magsasaka at mga mangingisda upang hindi tuluyang malugi at mawala na pag-asa ang ating mga kasaka.
patuloy na mag-monitor sa lagay ng panahon at makipag-ugnayan sa inyong mga municipal, provincial agriculture's office at iba pang mga ahensya para sa mga iba't ibang programang pag-agrikultura tulad ng mga binhi, seedlings at mga agri-farm machineries. Sa muli, ito si Brian Oro ng Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture ng DA Bicol na nagsasabing sa AMIA Climate Information Services, ligtas ang may alam. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Thank you so much, Sir Brian Oro ng DA AMIA para sa pagbigay ng ating weather update ngayong umagang ito. Pagmasdan mga dinig. Well, pakilala ko na po ang ating panauhing pangdangal sa ating programa po ngayong umaga. Siya po ang OIC Branch Manager ng National Food Authority o NFA Camarines Sur. Wala rin ba kundi si Ma'am Marvin Malabana na. Ma'am, magandang umaga po. Yes, good morning po. Good morning, Sir Paul. Good morning, ma'am. Opo, Opo. kamusta po ang gising natin ngayong umaga? Okay na. Okay naman, sir. Okay naman. Opo. Aga talaga natin. Oo, Dito pero po ako ngayon sa DAET, sa office namin sa DAET. nasa office po pala ninyo kayo ngayon. Oo, Yes. talagang tuloy-tuloy ang ating pagserbisyo sa ating mga kababayan. Ano? Yes. Lalo pat tuloy ano pa tayo bumabangon pa tayo mula sa sa mga nagdaang sakuna, ma'am. Yes po, hindi pa po kami tapos. Sige. At simulan na natin ang ating talakayan po, ma'am. Opo. So, ano po ba yung mandate ng NFA? Okay, mandate. Ang mandate po ngayon ng NFA after po ng RA 11203 is to ensure the food security of the country by maintaining an optimal level of rice grain inventory. Ito po to be sourced solely from local farmers. And ang distribution naman po nito is to be distributed during times of emergencies and sustaining the disaster relief program of the country. Doon na po kami ngayon umiikot. So doon lang po sa ano ito yung pag-sustain ng ating supply ng bigas, ma'am. At the Yes same po. time, mas stabilize yung presyo, tama po ba? Sa stabilization, sir, ng price, hindi na masyado namin na nasasakop. Because talaga pong ang issuance po namin ng rice is during calamities po. During disaster. Opo. So during disaster na rin pala yung parang para maihanda or para kahit daanan man tayo ng mga sakuna maisisiguro natin sapat yung supply ng ating bigas. And di ba Exactly po. Opo. Yun po yun. Hindi na po kami hindi nyo na kami makikita sa market. Wala na po kaming market intervention. Oo nga pala, nakakamiss yung panahon na yun. Opo, marami nga nagtatanong ng mga rice retailers but syempre ayun ang lumabas sa batas by RA 11203, so yun na po, kami na lang ang nagsusustain. Mas maganda rin naman yun, sir, dahil in times of calamities talagang alam na kung saan tatakbo, kung saan kukunin yung rice. Opo. At least may sigurado tayong may pagkukunan ng bigas. Oo. Yes po. Opo. During times of calamities. Ma'am, aside sa buffer stock ng ating mga bigas during calamities, ano-ano pa po yung mga services ng NFA sa ating pong mga magsasaka? Ayun. Of course, kami po kami ang bumibili ng palay ng mga farmers natin. Be it individual farmers, yung mga nasa farmers organization po, such as yung Irrigators Association, yung mga ganon. Sa amin po, nagdadala yun ng palay. Yun ang ini-stock namin. Yun ang tinatabi namin for milling. Just in case po, kakailanganin natin, then yun, mini-mill din namin yun. And ini-stock as rice in rice form. So may mga facilities din pala tayo na for like milling po, ma'am? Yes po, meron po kaming rice mill, meron din po kaming dryers, meron din po kaming yung mga ibang kailangan for post-harvest facilities natin. So kung talagang handa ang NFA na
bilhin yung mga inani ng ating mga magsasaka. Ano po? Yes po. Yes po. Okay. So, magkano po ang bilihan ng NFA sa palay ng mga magsasaka at pwede po ba ang individual, ma'am? Ayo po, mas priority namin yung individual. Kasi ang individual farmers natin, yan yung umaani ng mga 100 bags pataas na yun ang gusto naming ma-capture, yun ang gusto naming mabili. Kasi sila yung medyo hindi naman well equipped. Wala silang truck, wala silang ibang gamit na ano. So yun yung talagang pag malalayong lugar, yun yung pinupuntahan namin para ma-pick up and madala sa NFA yung kanilang mga produce. Opo. Meron din naman siyempre of course yung farmers organizations na meron lang kasi yung representative na pupunta sa office and then dala-dala niya na yung produce ng kanyang mga members, sabay-sabay na nilang dinadala. And usually yung mga farmers organizations may sarili silang truck na kayang mag-deliver sa NFA. And yung iba naman dinadala na lang sa isang area and then pinipick up ng truck namin. So parang yung mga organizations naman, parang mga organisasyon ng mga magsasaka, may mga kanya-kanya silang sistema. Opo, may mga cooperatives. Yung cooperatives talaga, magaganda ang nun. Kompleto sila sa gamit. So, ang sa amin na lang is mabili lang namin yung produce. Hindi na namin masyadong pinoproblema in terms of facilities. Pero yung mga individual farmers, yun ang sineserve namin. Kung kailangan pick up and then we pick up. So parang importante lang po, we are requesting them na i-advise kami ahead of time para na i-queuing, yung may proper queuing kasi limited din naman sir yung yung trucks na meron kami. But still umaasa naman kami na madadagdagan pa with siyempre yung binibigay ng support ngayon ng DA sa amin and Office of the President. So, inaasahan namin na madadagdagan pa kami ng trucks and para mas marami pa kaming maitulong sa farmers. Naway madagdagan pa ang ating mga kagamitan, ma'am, lalo na yung truck. Nang sa gayon madami pang mapagsilbihan nating mga magsasaka. Ma'am, balikan ko lang ng tanong, nagkasabay kasi, magkano po pala yung bilihin ng NFA sa palay ng mga magsasaka? Sige po. Apo, Sir Paul, yes. Magandang tanong yon. Actually, for those na hindi pa po nakakaalam, ang NFA po is nandun na po kami sa bagong program namin, yung pricers, yung price range scheme, wherein ang bili po namin sa palay, nagbavari. Depende po yan sa ex-farm price, yung presyo sa labas. Depende yan. Pero po ang range namin, kaya nga range, is pag dry po, yung tuyo na yung palay, it ranges from 23 to 30 pesos. Mataas. Ganun po, opo. Pag fresh naman, sir, 17 to 22. Fresh yun. Ang lang po namin, ang ginagawa kasi namin with that pricers na yan, meron kaming day to canvas, mag-ikot kung magkano ang prevailing sa labas. So kung yung na-canvas namin na yon, ipapadala namin yung sa regional office for their consolidation and siyempre evaluation din naman nila and i-recommend nila sa head office sa Manila. So sila ang maglalabas ng buying price bulletin. Every Monday po sir, nagbabago kami ng price. So yun ang dapat abangan ng mga farmers natin na comes Monday, magtatanong sa amin, tatawag sa amin, magkano po ba ngayon ang buying price ng NFA? And nakasanayan na nila yon. Actually, nag-implement kami niyan, sir, noong April 11 lang, itong taon. And then, yun na, naging practice na nila. Bago sila pupunta sa NFA, they will call, magkano po ngayon ang buying price nyo? And meron din naman po kami mga nakapost sa labas ng gate, yung mga conspicuous area doon na malapit sa NFA. Meron din po kami sa FB page ng NFA Camarines Sur. Pinipost po namin doon kung magkano ang buying price. Pero Sir Paul, if ang na-canvas namin na price sa labas na prevailing is halimbawa, for example, sa dry is 24. So we recommend kahit mas mataas ng piso or 2 pesos para matulungan natin yung farmers and idala nila sa NFA. Kasi para yung kumbaga
ang kagandahan dito kasi mas mataas, halos mas mataas yung presyo natin, ma'am, kumpara sa mga bumibili sa yung mga bumibili sa labas, Traders ma'am. po, ang Mga tawag traders, doon. ayun. Opo. So, itong maganda pala yung saka at the same time, lalo na dun sa dry, yung fresh pala, yung bagong ani, mataas na din pala yung presyo, no? Kasi syempre ano pa yan, dadaan pa sa ilang proseso din. Pero mataas na siya, si 17 to 22 pesos. Ano yan? Depende pa po ba yan, ma'am, sa klase ng palay? Not the klase po. Of course, Okay. yung di ba yung good quality of palay. Opo, ang explanation dyan, kasi i-store namin yan, sir, ng matagal bago namin i-meal. But, ang basihan po ng presyo for wet is yung pong moisture content. Kung gaano siya kabasa. Ayun. Opo. Kasi sir, mas basa, mas mabigat yan. Hindi naman namin binibili yung tubig ng palay. Yes. Yung palay lang. And idagdag ko lang, Sir Paul, yung pag bumibili po kasi kami ng fresh, we are requesting the farmers na din po, tawag mo na sa amin for queuing ulit. Kasi po ang dryer namin, meron lang capacity na kakayanin niya for the day. So kung bibilihin na namin yung palay na fresh pa and then mag-ano sila doon, magtambak na sila doon sa office, tapos masisira yun, sir, kung hindi agad mag-dry. So kung halimbawa naman mag-aani sila next week pa and then alam naman nilang hindi na nila i-dry, i-deliver na nila ng fresh, then tawag na po sa amin para maipila na namin sa dryer. Ngayon kung ipapa-pick up din naman nila sa truck, maipila na rin namin sa schedule ng trucks. So ganun lang, sir. Ganun po pala 'yon, oo. So ito naman, na-mention nyo kanina, so pwede pala yung mga individual. Na ano po yung mga requirements, ma'am? Ano yung po yung mga requirements ng mga individual na magbibili ng ano po or magpapabenta ng kanilang mga inaning palay sa inyong ahensya po? Okay. Ganito lang, sir. For those na hindi pa nakakapagdala sa NFA, pwede nilang dalahin yun sa amin. Ang first time na pagdala is we call them walk-in farmers. Of course, pag nag-walk-in ka, hindi mo naman alam kung anong mga requirements pa, ayang ka na, dala-dala mo na si palay mo. Then, tinatanggap namin yan, sir. And then, hanggang 300 bags. So, one time yon, one-time delivery. Okay, natatanggapin namin yon. Pero, halimbawa naman, meron naman, kasi ang karamihan ngayon, sir, sa farmers, meron na sila, nakaregister sila sa RSBSA. Meron na silang mga IDs na better kung may dala-dala nila yun. Pero kung talagang wala, okay na yun. I-receive namin yung delivery nila. But, for second or succeeding deliveries pa, binibigyan na namin sila ng passbook, farmer's passbook ang tawag doon. And we just require them to fill up yung information sheet, of course, yung name, yung kung ano-ano. Nakalagay din po doon kung ilang hectares yung kinocultivate nila. By the way, Sir Paul, hindi lang po yun doon sa mga individual farmers talaga na landowner. Pwede naman din po yung mga, ang tawag doon is farmer workers na sila lang ang nagtatrabaho doon sa farm, pero hindi naman sila talaga ang owner. Sila ang laborer na nagtatrabaho doon sa farm. Of course, meron din naman silang share doon na pwede nilang ipasok sa NFA. So, yun nga po, kung sa succeeding deliveries, kailangan magdadala pa ulit sila sa NFA, nire-require na namin yung farmer's passbook. To support yung farmer's passbook is yung farmer's information sheet. One page lang yun, sir, kayang i-fill up in several minutes. And then, kung pwede nilang dalahin yung RSBSA ID. Any of the following. RSBSA ID, and then yung kung wala, punta po sila sa MAU, sa municipal, o kaya dyan sa barangay, na pwede silang i-certify na sila ay bona fide na farmer talaga. And pwede na, para makatulong, i-indicate na doon kung ilang hectares ang kinocultivate nila. Kasi doon po magbe-base kami kung ilan talaga ang pwede niyang i-deliver sa NFA. So, ang ganda pala, parang ginagawa na natin ng sistema at the same time, para pag nagbalik yung mga magsasaka natin, tuloy-tuloy, maayos at mabilis yung pagtanggap ng kanilang mga
inaning palay, di ba ma'am? Yes po, opo. Ganun yun, sir. Kasi pag may farmer's passbook, doon namin nilalagay kung anong date siya nag-deliver, ilan na ba. Kasi meron naman tayo sa mga farmers na hindi sabay-sabay mag-ani. Meron siyang lupa dito sa area na to, aanihin niya na una. And then babalik na naman siya sa NFA kasi may aanihin na naman siya doon sa isa niya pang area, yung mga ganun. So, ini-indicate namin doon kung ilan ang na-deliver niya for the day. And then kung sa susunod, nag-deliver na naman, ito yon para nakikita namin. So, ang ganda pala, talagang Yes, natututukan natin yung mga magsasaka at sa pamamagitan ng kanilang mga ani, like for example, like nakikita natin sa passbook nila yung mga previous transactions din, kumbaga ma'am, di ba? Yes po. Yung mga sir, nakakatuwa yung ibang talagang ilang years na nagdadala sa NFA. Tawag namin din yung mga loyal sa NFA. Ang passbook nila, yung mga luma-luma na, yung ID picture na nakalagay nila doon is talagang bata pa sila tapos tumanda na. Tinatabi pa nila yung passbook nila na yon. Every cropping dadating sila sa NFA para mag-deliver ng palay. Asa matagal na pala itong passbook, ma'am? Yes po, matagal na, sir. Yan kasi talaga ang basihan namin kung sino-sino yung mga farmers na regularly magdadala yan sa NFA every cropping. Meron din po kami niyang list. And kung ang kagandahan niyan, sir, kung nandun na sila sa list of farmers who sold palay to NFA, mas maganda. Kasi i-check na lang namin yan doon sa list namin. Ito, lagi ito nagdadala kasi makikita mo naman kung sino-sino sila. So, kahit wala nang kung ano-anong mga kailangan na requirements. And then yung iba talaga kilala na namin. Saka ang laking tulong talaga ng passbook. So, although ma'am, na-mention nyo na kanina yung tungkol sa mga fresh na ani. So, ano pa po ba, pagka-ani, pwede po bang ipagbili sa NFA agad-agad? Opo, pwede po. Kasi karamihan sa mga farmers natin, hindi na nila yan i-dry. Nagmamadali sila na maging pera na, of course. Kailangan yung pera. So, at saka, usually, pag nagpaani yan, meron yan mga babayaran, meron na rin naman nakatutok sa kanila na, nagpaani ka na, bayaran mo na ako yung mga ganun. Tinatanggap namin. Yun na lang, sir, ang pakiusap namin. Dapat naka-schedule sa amin sa dryer. Opo, at least 3 days or 4 days. Para maipila namin sa dryer, sir. Saka lalo kapag medyo hindi maganda ang panahon, di ba? Pag maulan, magandang ibenta agad. Kasi tulad nga niya, meron kayong mga facilities like drying facility, ma'am, di ba po? Opo. Meron din kung for those na gusto nila, sir, talaga i-dry muna. And meron naman silang mga tao na papagawa ng pag-dry. Malaki baga sir ang area ng NFA dito sa Kamsur na may biladan. Meron kaming drying pavement. Free naman po yon. Oo, dalahin nila doon yung palay and then ilatag nila doon, ipadry nila sa tao nila. And then pag okay na, ang kagandahan pa nun, na-check namin kung tama na yung moisture content. Yung iba kasi sir, dinadry nila and of course wala naman silang instrument to check ng moisture content niyan. Kung minsan, pagdating sa amin, medyo basa pa. Or kaya naman na-overdry na. Hindi tayo, sir, kasi pwede parang hindi na rin disadvantage na rin naman pag overdry na. And then, hindi rin naman namin pwedeng i-store yung basa. Tutubo yan. Ay, tutubo pala yan. Pag may water, sir, tutubo pa yan. Makita mo, meron na yan mga tumutubo-tubo naan. Kaya mahalaga talaga yung mga drying facility natin. And nakakatulong pala sa magsasaka kasi libre. Opo. Libre naman po yun, opo. So ano po yung requirements sa moisture content naman kapag dry yung palay? Pag dry, sir, dapat 12% to 14%. Okay na yon, dry na yon. So 12 to 14% na moisture content. So nasa naligaw ako ito. May grading po ba yung palay like presyo, like yung ibang presyo kung hybrid? Ayun, wala sir. Isa lang talaga ang price namin. Pag dry lang yan, dry ang presyo niyan. Pag wet, wet ang presyo niya. Hindi po kami dahil sa ano ba ang tawag nila diyan, variety, yung mga sa klase. Although gusto namin yun kasi sinasabi nila, ma'am, hybrid yung palay ko, maganda yan. And then we appreciate them kasi syempre sa amin pa nila dinala.
Kaya lang sir, pareho lang po kasi ang presyo. Ang isa pa yung mga nagde-deliver ng yung ibang variety na red rice, yung mga ganon, or black rice. Pwede po namin yun i-receive provided ipapa-approve pa namin sa head office. I see. So iba yung ano natin sa mga special na klase ng rice. Pero madalang naman yun. So usually yung nagagawa niyan talagang binibenta rin naman nila for Saka maganda dito kasi lahat pantay-pantay regardless kung anong klaseng bigas yan, kung ginto mang bigas yan. Opo. Oo, lahat pantay-pantay yung presyo. Kasi lahat naman tayo nagpagod magtanim, at the same time lahat naman tayo nagpagod mag-ani. So kailangan pantay-pantay din talaga sa presyo regardless kung ano yung bastos niyan, halos parehas lang naman except mas mahal siguro yung banhi na na good quality or ibang variety. So, kaya nitong nakaraang pala Mama Christine and Pipito, ano po yung mga naging tulong ng NFA sa mga LGUs? Of course, kami po agad ang tinakbuhan ng LGUs. Ano kasi sir, di ba, ang NFA Camarines covers NFA Camsur and Cam Norte. Kasi nung nagkaroon ng merging, sa amin na ang Cam Norte and Camsur. So lahat po ng LGUs, as far as Manila, ng mga legislators natin, disaster relief agencies, sa amin bumili for their distribution naman as mga pang-relief nila. So immediately after Christine, or kaya Christine pa nga, nasa office lang kami. Kasi anytime may dumating, kailangan namin ma-issuehan ng rice. Alam naman natin na kailangan yun. But immediately after Christine, nagdatingan sila. So na-serve naman namin, sir. Ang ano pa ngayon is talagang natapat na ongoing po yung aming milling operations, mini-mill yung palay namin. So bagong mill ang ini-issue namin ngayon, bagong molino. So grabe kahit bagyo, kahit may mga sakuna, tuloy-tuloy parata ang ating ginagawang pagserbisyo. Nasa office kami noon, sir. During typhoons, nasa office kami. Of course, not just to protect yung of course, kailangan namin protektahan yung stocks. Kasi punong-puno ang mga warehouses namin ng palay, both palay and rice. So the warehouse supervisor is there. Yung ibang staff namin na kailangan sa warehouse. And the laborers, of course, we highly appreciate the help of laborers. And then kami sa management, and then yung kahera, nandun siya. Anytime na may magbabayad, andun naman. So talaga po yan ang namin. Ever since na naging employee ako sa NFA, yun ang nakikita kong practice. During typhoon, so of course, ayusin mo si family mo, and then you go to NFA. Okay. Baka may problema yun. Hello ma'am, nandiyan ka po? Apo. Yes sir. Okay, wait lang, ayusin ko yan ang linya natin Medyo nagkaka-problema sa ating linya. Hello ma'am? Apo, yes sir, narinig po kita. Okay, naririnig niyo po ako ngayon. Okay. So, ngayon ma'am, ang ganda. So, during typhoon, Pepito and Christine, kamusta yung mga warehouse natin, ma'am? Okay naman po. Awa ng Diyos, walang nasira na masyado sa Camarines Sur. Meron kasi kami sa warehouse sa Pili, sa compound ng Pili. Dalawa yun na malala. Kaya awa ng Diyos, hindi naman nasira. Wala namang na damage na stocks. Meron din kaming bodega sa Libmanan. Hindi rin naman na medyo dito sa Daet, kaya ako nandito. Nasira yung bubong ng namin, ng rice mill. Part ng rice mill, and then yung iba pang bubong, medyo naman din kasi sir, medyo luma na. Pero nice. So nandito kami to inspect, and then of course recommend na maayos agad, ma-repair agad. Pero lang yun, konting damage lang. Sa stock po wala. Thank God. Buti na lang. Thank God nasa maayos na kalagayan ng ating mga supply. Opo, kailangan ng mga tao natin yun, sir. Kung masisira lang yung palay na pinagpagura ng mga farmers, sayang na sayang naman. At the same time, malaking bagay pag during relief operations, ma'am. Opo. So, paano po yung process pag binibili po ng mga LG yung bigas po? At magkano po yung presyo? Ang price namin, sir, ngayon sa rice is 38 pesos per kilo.
Yun, 38 lang. So, 1,900 per bag. Yun lang po. Ang process lang naman, sir, yung mga galing LGUs and other requesting agencies, they just need to prepare yung request letter na magpa-purchase sila. Naka-indicate na po doon kung ilang bags. And then, the purpose, of course, para saan ba yun? So, kailangan, lalo na pag na-declare na tayo ng state of calamity, dapat talaga for relief na yon or kung ano pa, disaster prepare, mga ganon. And then, pag nag-request sila ng ganon, pag kaya namin ibigay yung supply, then approve naman yun. Kuminsan po dumadating sila doon, may kasama ng PO, meron na rin pong kasamang yung declaration baga sir ng state of calamity. Yung iba naman sir, kanya-kanya na silang declare, di ba? Gumagawa sila ng sarili nilang resolution. So it could be attached na para mabilis. And then, of course, yung check po, yung check payment. Check payment kasi tayo sir sa government. Yes, check payment pala yung mode of payment kumbaga. Yes po, check payment po tayo. Okay ma'am. Natanong ko lang ma'am, allowed po ba yung isang individual bumili ng bigas sa inyong office? Hindi po sir. So government to government. Wala po kami ganong scheme na magbenta sa individual Oo. Sa bagay, mas maayos na din ko sa government para maayos din yung distribution, di ba ma'am? Opo. Kasi kaya nga noon sinasabi nila, bibili po ako kasi punta po kayo sa barangay kasi bumili na sila kanina ng ganitong number of bags. Di-distribute naman sa inyo yun. So punta na kayo, huwag na kayong bumili. Kasi alam naman namin, siyempre monitored naman namin sir kung sino-sino yung bumibili. Alam naman namin na that would be distributed soon. So, huwag na po kayong bumili dito. Hayaan nyo na ma-receive nyo yung mga ibibigay sa relief. Saka matatanggap naman nila ito ng libre pa. Opo, libre pa. Although siyempre, hindi naman sako-sako, but pwede na yun. Pwede na yun. At least, may tawid yung mga pangangailangan during calamities. Opo. So, ilang sako ang na-distribute sa mga LGU as relief, ma'am? Ilang sako per LGU, sir? Depende, sir. Depende po sa request nila. And syempre, nakikita naman kasi natin, syempre kung maliit din naman ang population ng halimbawa ng barangay or ng municipality, yun din lang naman dapat ang bilihin nila. Hindi naman yung sobra-sobra. Just enough na kaya nilang iserve sa constituents nila. Okay. I see. At saka siguro, sir, nagdidepende naman yan sa budget nila. Okay po. So, mali pala yung pagkabasa ko sa tanong. Or maganda yung sagot mo, ma'am. Ilan sako na ang na-distribute sa mga LGU as relief? I'm sorry po. Okay. Sir, lahat-lahat na LGUs, legislators, yung disaster relief agencies natin, nakapag-issue na po kami ng as of kahapon, 22,254 bags. 22,254 bags? Yes po. Madami-dami yun. Kamsur alone. Kamsur alone? Of course, it comprises Kamsur and Cam Norte. Pero meron din po sa Albay, iba din yung sa Sorsogon, iba din yung sa... Dito lang yan sa amin. Opo. So, grabe, ang dami palang naibenta nating mga bigas. And hope, so bagay, ongoing pa naman yung ating relief operations. Base sa pinakahuling update ni DSWD. So, talagang malaking tulong ito sa ating mga kababayan. Araw-araw, sir, may bumibili pa. Wow, araw-araw. So, araw-araw din kayo nasa office, ma'am. Ay, opo. Sir, kasi yung iba, additional na dagdag na lang, nakabili na sila, but kulang pa, kailangan pa nila mag-issue, yung mga ganun. So, everyday may bumibili pa po. Although na-lessen naman na yon. Unlike nung after ng Christine talaga, bumibigay na yung laborers namin. Gusto na rin naman nilang mag-stop. Kaya lang sabi namin, sige na, last na lang to. Ano nyo na. Kasi nandiyan na yung truck. Naghihintay na. Nakapila na sila. So, kailangan na namin i-serve. So, talagang grabe yung servisyong binibigay natin. Sa ating mga, nakakatuwa at the same time, ang laking bagay ng ganong mga ang laking bagay ng ganon po. Opo. So, ma'am, magkano naman po yung budget ng NFA Camarines Sur ngayong 2024? Budget? Opo. Buong budget namin, sir, na ibinigay is lahat-lahat na po ito. That's 61,707,000. Yun po ang na inalat sa amin na budget
Pero hindi dito sir kasama yung operational na ano namin, yung pinambayad namin ng palay. Hindi diyan kasama kasi we request funds for procurement of palay as depende sa nakikita naming pasok ng palay. And then pinapadala nila sa amin yan. Depende kung kailangan namin weekly or kung pwedeng daily. Kasi talagang pag peak na peak talaga sir ng procurement, kulang na kulang ang naipapadala sa amin. Kailangan namin mag-extend the following day para mabayaran yung deliveries ng farmers. And kung minsan po, paano lang namin yung sa mga farmers na pasensya na kung talagang minsan na nagkakaroon ng kulang. Kasi nga sa dami nila, kailangan nilang mag-wait the following day. Pero hindi naman po yun magtatagal. Ganun lang talaga yan. Kung minsan din kasi ang constraints is yung sa pagpila sa bangko. Siyempre, malaking amount din naman po yung pera na nilalabas. And then kung minsan talaga nagkakasabay-sabay sila, although marami kaming nakadesignate na mag-cashier, kulang pa rin talaga. And okay naman po sila, mababait naman yung mga farmers na yun. Explain lang sa kanila. Saka ang laki ng Kamsur kasi ma'am, kasi maraming mga sakahan dyan. So talagang nagkakataon na nagkakasabay-sabay talaga sila ma'am, di ba? For Region 5 po, halos kami talaga ang procuring province. Oo nga, kasi diyan pala nagmula yung ibang mga magagandang klaseng yung mga binibenta na commercial rice, di ba ma'am? Oo po, marami dito ditong traders na magaganda ang nila. Mga kuan nila. Mayaman sa bigas ang Kamsur, kumbaga. Ay, opo, marami kasi tayo sir pala yan. Malaki ang area natin ng planting area natin. So, ito naman po, ilang bags ang target mabili na palay sa farmers? Ay, ngayong sir? Ngayong, hanggang December na lang sir yung target namin. Okay po. So, up to, actually sir, na-exceed na namin mabuti ang ang target namin. Ang target namin for this year, for the whole year na lang, ang target namin is 241,000 bags. 241,000 bags. So, palay. Ang target na mabili. Okay. And then, ang nabili na po namin, ang na-accomplish na namin is 400,445 bags. Ay, grabe. Halos doble pala. Or 166% accomplishment. So, dito pinapakita na mayaman tayo sa sa bigas. Gaya na nasabi ko kanina. hindi kailangan mag-worry. Marami talaga dito sir palay. Hindi pa nga yan ilang percent lang naman yan ng total harvest ng Kamsur. Madami pa yan sir. Yung iba tumatakbo rin sa ibang traders. Siyempre yung hindi na talaga namin makayanan. Dati as far as Ragay, Lupi, pumupunta kami doon para mabili yung palay ng mga farmers natin doon. Kahit malayo. Alis kami ng early morning and then uwi kami ng gabi. Grabe. Talagang iba yung, kasi syempre, iba yung feeling kapag napagsilbihan natin ang ating mga magsasaka. Of course. Opo, pero naman, with the assistance naman po yan ng LGUs, especially yung mga municipal agricultural officer nila, napaka-cooperative nila sa amin. They help us talaga. Sila po ang nag-a-assist sa amin, sila ang tumutulong. And of course, DA. Sa DA, sir, lagi kami diyang kumakatok para bigyan kami, mapahiram kami ng trucks, yung mga ganon, and other needs ng NFA. And they support us naman. So talagang lahat ng bagay ginagawa natin para mabili yung mga palay ng ating mga magsasaka. Now, for now, ma'am, ilan po yung bags or ilang bags po ang buffer stock ng NFA ngayon at hanggang kailan po ito tatagal, ma'am? Matagal pa to, sir. Ang total po namin ngayon inventory dito sa Kamsur, kaya naming ang total rice recovery namin na pag minil lahat yung stock namin na palay, meron kami magiging bigas na 233,683 bags. Wow. It could last hanggang 12 days for the whole Kamsur and Cam Norte. So madami-dami pala.
Ang daming... Punong-puno ang warehouse namin, sir. Kaya nga nagpapamili na kami kasi wala na kami mapaglagyan ng nung bago namin pinoprocure na palay. And then, kailangan na talaga. Kasi na-anticipate naman namin yan. Siya yung ganitong season, yun nga, typhoon season. So, ina-anticipate naman namin na pag dumating yan, dapat meron kaming buffer stock na in form of rice na. Kasi hindi mo naman pwedeng i-distribute yung palay, of course. So, dapat nakamil na kami. And meron naman po kaming mga contracted millers na gumagawa niyan. I see. So, grabe, madami pala tayong stock. Kamsur alone. So, wala pa tayong datos for Albay. So, sabagay, sooner baka makausap natin, maging bisita din natin dito yung marami din po doon. Yung DA Albay, NFA Albay. So, di ba after nyong ma-process or ma-mill yung mga palay, ano po yung ginagawa niyo doon sa parang mga rice husk? Tama ba? Rice husk ba yung tawag doon? Byproducts. Mga byproducts po. Nagiging part sir ng payment namin sa millers kasi we don't stock naman yung mga byproducts. Binebenta namin yun, sir. Opo. And then, yun, nagiging part po siya ng payment namin sa mga millers. Kailangan nila yon. Meron silang pinagagamitan noon. But for yung dito, meron kasi kami, sir, di ba, sariling rice mill, NFA-owned rice mill. Binibenta din po namin yung rice hull. I see. Kasi wala kaming paglalagyan and magkakalagyan sa machine. At saka punong-puno na nga yung stocks, mag-i-stock na tayo ng mga ganun. Hindi pati yun, sir, pwede ihalo sa palay and rice. Makukontaminate and then magiging infested yung stocks. I see. Iwasan natin yun. So, napakaganda. Parang nakalimutan ko yung tanong ko. Anyway, so, maraming salamat po pala sa pagbigay niyo ng oras. Ito, mensahe niyo na lang po sa lahat ng ating mga magsasaka at the same time sa mga LGUs. Opo. Ang lang po namin, message po namin sa mga farmers, of course, para po doon sa talagang patuloy na nagdadala sa NFA. Thank you very much. And then, ituloy lang po natin yan kasi napakaganda po ng programa namin na pricers. Ang gusto po namin yon is mabenepisyohan ng mga farmers. So, i-avail po natin yon. Sayang naman yung mataas na presyo na makukuha ang palay nyo and maibabalik sa inyo yung pinagpaguran nyo. Hindi po kami humihinto sa pagbili ng palay. Nandito po kami lagi. Kay umuulan, kay umaaraw, nandito lang po kami. All you have to do is coordinate with us. Kung hindi na po namin kayo napupuntahan, kasi po kulang din naman kami sa personnel. May mga times na pupunta po kami sa mga area. We do our farmers ugnayan. We talk with the farmers through farmers organizations, through yung po nila, municipal agricultural officer. But may mga areas po na siguro hindi na namin maabot. But still, you can go to NFA and nandun lang po kami to help you, to assist you. Opo. Lalo na po sa, yung coming na summer cropping. So, maganda ang palay natin yan. Definitely, maganda rin naman po ang presyo niyan. So, talagang napakagandang ng mandato ng NFA para sa ating mga magsasaka. At the same time, para sa lahat din. Maraming salamat po, Ma'am Marvin, sa oras. Thank you so much, Ma'am. God bless at na may makapagbisita ka po ulit sa aming programa. Okay lang, sir. Tawag lang po. Thank you, sir. Po. Thank you po, Ma'am. God bless. Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura. Yun nga po mga kaibigan, si Ma'am Marvin, si Malabanan, ang OIC branch manager ng NFA Camarines Sur. Grabe, in Camarines Sur alone, around 200 or higit 200,000 ang stock ng kanilang bigas. And wala pa dun yung yung mga imimil. So madami-dami pala yung stocks natin and sapat na supply hanggang sa pagtapos ng ating And syempre, ang dami palang ginagawa din ng NFA. Tuloy-tuloy ang kanilang pagsisilbi sa ating mga magsasaka.
Dahil anytime or like say pag may mga nag-aani or pag may mga individual na magbebenta ng kanilang mga ani, talagang pinupuntahan din ng NFA. Sila na mismong pumupunta minsan sa mga individual. And napakaganda nito para sa ating mga magsasaka dahil napapadali ang kanilang pag-ani at ang napapadali yung pagkuha nila ng kita mula sa kanilang mga pananim. Bueno, magbabalik po muna ang ating programang Usapang Agrikultura. Nakalipas lang po ang ilang paalala. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Ilagay ang kanang kamao sa kaliwang dibdib at sabay-sabay nating bigkasin ang Be Responsible Pledge. Bilang isang mamayang Pilipino, abakada ng Be Responsible ay isa sa puso at susundin ko. Adlay, mais, saba at iba pa ay ihalo ko sa kanin. Brown rice ay aking kakainin. Kain na hindi ko sasayang. Dapat bigas ng Pilipinas ang aking bilhin. Aking isa sa puso ang panatang ito nang mapabuti ang ating kalusugan. Magsasaka natin ay masuportahan at makatulong na maging sapat ang bigas ng Pilipinas. Susundin ko ang abakada na ito dahil malaki ang magagawa ko para sa bansa at magsasakang Pilipino. Makiisa. Let's all be responsible. Paano? Simple lang. Sundin lang ang abakada nito. Adlay, mais, saba, pati iba pa ay ihalo sa kanin. Mas masarap na, masustansya pa. Brown rice ay kainin. Mas mabuti para sa bayan. Mas mabuti para sa iyong kalusugan. Kanin ay huwag sayangin. Bawat butil ay pahalagahan. Makakatipid ka na. Makakatulong ka pa sa bayan. Dapat bigas ng Pilipinas ang bilhin. Makakatulong ka na sa magsasaka. Bigas mo ay mas ligtas pa. Kaya naman, let's be responsible. Let's be responsible. Siya talaga ang gusto ko. Sa kanya masaya ang puso ko, kaya sa kanya ako babalik. Delivery po. Ito na po yung brown rice nyo. Brown rice ang gusto ko dahil nakatutulong ito makaiwas sa cardiovascular diseases, cancer, type 2 diabetes at nakapagpapababa ng blood pressure. Let's be responsible. Sigurado ka na ba dyan, anak? Tay, sigurado na po ako. Matagal ko na itong pinag-isipan at dito nakasalalay ang ating kinabukasan. Magandang araw po. Salamat po sa tiwala. No, kami ang dapat magpasalamat sa inyong mga magigiting na magsasakang Pilipino para sa patuloy na pagtatanim para sa Pilipinas. Salamat sa masarap at safe na kain. Let's be responsible. Basta maputi, gusto mo, hindi ka pa ba nagsasawa? Paulit-ulit na lang tayo, nakakasawa na. Gusto ko na sana tumikim ng iba. Yun na ba talaga ang gusto mo at magpapasaya sa'yo? Sige, mula ngayon, try natin itong rice adlay, rice with mais, at rice with kamote. Okay ba yun, Han? Yes, Han. The best ka. Let's be responsible.
Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Alright, nababalik po tayo sa ating programang Usapang Agrikultura dito po sa Radyo Pilipinas. At kanina nga napag-usapan natin together with Marvin Malabanan ng OIC Branch Manager ng NFA Camarines Sur, yung tungkol nga sa mandato ng NFA. Napag-usapan natin yung hindi lang pala sila pala yung nag-i-stock ng ating mga supply ng bigas. Sa gayon ay handa tayo sa kalamidad. Or kumbaga may nakahanda tayong mga bigas na handang ipamahagi in case of calamity. Napakagandang mandate ito ng NFA. At the same time, maliban sa nag-i-stock ng bigas, sila rin ho ang bumibili ng ating mga inaning palay ng ating mga magsasaka, which is malaking tulong para sa lahat ng ating mga magsasaka na for example, nagmamadaling mabenta yung kanilang mga inani or kaya naghahanap ng mas magandang presyo ng palay. So malaking tulong yon. And hopefully nakikinig ang ating mga magsasaka kanina kasi ang ganda ng napag-usapan natin. Ano po? Ay, good morning kay June Colliantes. Patutok sa ating Facebook Live. Live na rin pa rin po tayo sa ating Facebook. Mga ka-agree. At isa pa sa pag-usapan natin, nasa 12 to 14% ang kinakailangan naman kapag ang kailangan na moisture content kapag yung dry yung ibebenta natin sa NFA. Magandahan dito, chine-check din muna ng NFA kung sapat ba yung moisture content na naandun sa palay dahil meron silang mga kagamitan at kung kulang, meron din silang mga drying facility. And libre pa. Oo, dyan yan sa may Camarines Sur. So, ang swerte-swerte ng ating mga magsasaka, ano? And na-update din tayo sa lagay ng or sa stock ng ating mga palay dito sa rehiyon. So, marami pa naman. Naglalaro sa around mahigit 200,000. Nabanggit nga kanina ni Ma'am Marvin. In Camarines Sur alone. So, hindi pa natin alam yung sa Albay, Torsogon, Asbate, Tanduanes, sakop na pala nila yung Camarines Norte. So, Camsur and Camarines Norte around 200K. Mahigit 200K na bags. Bayan sa hapag. Pero gusto ko rin po pasalamatan ng ating mga usugid na tagapakinig ngayong umaga. Maraming salamat po sa pagtutok dito sa ating programang Usapang Agrikultura. At bago tayo magtapos, siyempre magpapaalam din po muna ang ating mga kasamahan from Radyo Pilipinas Naga. Chris Novello. Hey Chris! Mga ka-agri, isa na namang talakayang siksik sa impormasyon ang inyo pong natunghayan sa programang Usapang Agrikultura. Patuloy po nating suportahan ang programang ito, hatid po ng Radyo Pilipinas Station sa Bicol Region at ng Department of Agriculture Regional Office No. 5. Sa muli, ito po si Chris Novello ng Radyo Pilipinas Naga. Sa muli, isang magandang umaga. Thank you so much, Sir Chris Novello, at sa mga kasamahan natin sa Radyo Pilipinas Naga. And siyempre, bibigay rin ng pagbati si Ma'am Juris de la Rosa. Ma'am Juris.
Diyos mabalos po sa gabos na nag-ibaliwat sa samuya sa sarong oras na naman na ini na talakayan sa programang Usapang Agrikultura. Dagos lang po kamo na mag-antabay. Urual daw po alas 5 hanggang alas 6 ng pagkaaga sa mga istasyon ng Radyo Pilipinas, Naga, Virac, Asin, Albay. Siyempre, katuwang niya mo dyan ang Department of Agriculture. Sa liwat, ako po si Juris de la Rosa, hanip pa digdi sa Virac at Anduanes. Marahina aga po sa gabos. Thank you so much, Ma'am Juris de la Rosa, sa mga kasamahan natin dyan sa Radyo Pilipinas, sa Virac, Catanduanes. Talaga namang tutok na tutok sa ating ngayong umaga. Maraming salamat po kila Sir Rodolfo Kim at kila Sir Roniel Peñaflor naman sa Naga. Thank you so much pagsabay sa atin ngayong umaga. And lahat din po ng mga nanood sa atin sa Facebook, thank you so much. Alam po ng ating mga kasamahan sa production team, JM Olarte, Joshua Bustamante at Sam Balindan. Sa ngalan din po ng aming station manager, Ma'am Nancy Mediavillo. Ako po ang inyong lingkod, Paula Payne. Magkita-kita muli tayo bukas dito sa programang Usapang Agrikultura. God bless! Darating din ang bukas, di na tayo aangkat. Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman, hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan, pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas.